Magandang tanghali sa ating lahat, mga kababayan ko sa mampanig ng mundo. Luzon, Visayas at Mindanao, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagmamahal dito sa ating YouTube channel. Ayan, pasensya na kung bakit ay hindi tayo agad nakapag-upload ng ating mga videos. Kasi nga ay pag-uusapan natin kung paano ako na-demonetize at paano ako nahihirapan na hanggang ngayon, ilang buwan na ang lumipas, magmula ng August hanggang ngayon, ay talagang patuloy. Ano ba ang aking ginagawang hakbang pagdating dito sa ating demonetized channel. So ito guys, pag-uusapan lang natin para magiging aware ang ating mga kapwa vlogger at sa ating mga baguhan pa na papasok sa larangan ng pagbablog ay ito ang dapat niyong iwasan sa inyong YouTube channel para hindi matulad sa aking YouTube channel. Siguro magtataka kayo kung bakit ay umabot ako sa 51,000 subscribers sa aking YouTube channel at bakit pa ako ay na-demonetize. So, way back in 2019 ako nagsimula bago mag-pandemic o kasagsagan ng pandemic, nagsimula ako ng vlogging dahil nga ay na-quarantine ako. Yun ang istorya ng aking pagbablog hanggang umabot ng 2023. Maganda naman ang takbo ng aking vlog. Maganda naman ang medyo kita ang ating pagbablog at sa kasalukuyan nga ay nagkaroon ng problema. Recently lang, August 2023 ay na-demonetize ang aking YouTube channel. Sa anong dahilan kung bakit at na-demonetize ang aking YouTube channel? Ano ba ang dapat nating iwasan? Ano ba ang dapat nating ingatan sa ating YouTube para hindi na magkaroon ng ganitong klaseng problema? Ngayon, ang demonetize or ang kapag ma-demonetize ka dito sa YouTube channel ay napakahirap na. Ikukumpara ko sa demonetization policy noon kaysa ngayon ay maikukumpare ko talaga na napakahirap na ngayon. Kaya dobling ingat lang sa ating mga kapwa vlogger. Kasi sa ngayon, ang policy ng ating YouTube o YPP ay napakahirap ng sundin. At hindi lang yan, mabigyan ka naman ng may advantage din sa kanilang policy. Yun nga lang ay mas mahirap kaysa noon. So, noon kasi ang demonetization, ang policy niya ay kapag na-demonetize ka, 1 month lang yung hihintayin mo para ma-reapply mo ang inyong channel. Pwede mo nang baguhin o pwede mo nang gawin lahat within 1 month at kailangan mo ma-recover ang watch hour na 4,000 hours. Dito sa panibagong policy ng YouTube ay aabot ng 3 months bago ka makapag-reapply. Advantage sa'yo dahil kaya mong gawin ang lahat ng changes doon sa YouTube channel mo. Pwede mong i-delete, pwede mong i-blurry, pwede mong i-cut o i-trim ang mga reuse content na hindi talaga sa'yo. O totally remove yung mga videos na hindi sa'yo. Kung yun man ang inyong cost ng inyong pagka-demonetize. So alam nyo rin naman yan kung ano yung mga hindi sa'yo o yung original mismo. Ang daming paraan sa ngayon, tulad din doon, pero medyo na-improve na ngayon. Maraming paraan ngayon na magagawa. Yung iba, palitan ng thumbnail, pangalan, description, at iba pa. Yun nga lang talaga, maghintay ka ng 3 months para ma-reapply mo. Imagine you guys, hindi mo pa alam kung ang pag-reapply mo ay ma-approve agad ni YouTube. Kaya make it sure na malinis talaga yung inyong paglilinis o pagtanggal o kung ano pa yung ginagawa nyo sa inyong YouTube channel para pagdating ng tamang panahon o tamang araw na ibinigay ng YouTube na ma-reapply mo
ay swak na swak o talagang mamonetize ka. In case naman na hindi talaga mangyari, another na naman 3 months. Kaya nakakalungkot lang sa maghintay ka na maghintay. Nakakawala ng gana na mag-vlog na dahil nga doon sa nangyari. Pero advantage din naman yun kasi binigyan ka ng mahabang panahon para linisin mo at makapaggawa ka pa ng anong klaseng vlog o makapag-isip ka pa ng panibagong vlog. Yun lang naman ang advantage noon. Yun nga lang talagang ang hirap maghintay. Katulad ko, ilang beses na ako nag-reapply ay hindi talaga na-approve pa kasi akala ko noon okay na kaya hindi ko masyadong nilinis. Tapos ni-apply ko, hindi ko naman nabasa agad na 3 months na pala ang hihintayin mo. So, ano pa ba ang dahilan kung bakit ako na-demonetize? Siguro sa naisip ko, nung nagpalit ako ng pangalan sa aking YouTube channel, ay yun ang naisip ko na baka yun ang dahilan kaya nire-review ulit ng YouTube. Pangalawa, yung ano rin, dahil reactions video ang aking YouTube ay doon sa ganap ng Asian, doon sa Colombia, nakakuha kasi ako ng mga video clips na hindi na ako nag-react kasi natutuwa ako doon sa napanood ko. So, i-download ko lang, tapos i-upload ko sa aking YouTube. Ang taas ng views, umaabot ng 700,000 views, 500,000 views, 300,000 views. Natutuwa ako kasi araw-araw tumataas at tumataas din ang aking subscribers. Kaya umabot ng 51,000 subscribers. Mga legit yun, nanonood talaga. Yun nga lang, nakalimutan ko na reactions video pala itong aking content dito sa aking YouTube channel. Hindi ako nagpapakita o hindi man lang ako nag-voice nag-react doon sa aking pinapanood. Dahil sa sobrang tuwa ko sa nangyari sa pagtaas ng aking revenues, pagtaas ng aking views. Ngayon, ang YouTube nagtaka kasi pagbabasihan din niya sa mga previous mong views kung consistent siya at kung magtaka na ang YouTube dahil ang graph mo ay tumataas na, ibig sabihin nun, i-review niya ulit yung mga views mo kung bakit. So doon i-review na YouTube kung bakit nga tumaas ang aking revenue at tumaas din ang aking views. Yung mga video na yun na mataas ang views at revenues, i-check nila yan, i-double check. Hindi man nga agad-agad, papalo yan sa susunod na mga buwan. O yung iba nga sa akin, last year pa. Yung iba, last 3 years pa. Saka nire-review. Kaya make it sure sa ating mga videos, kahit mabagal, mga vloggers, mga kapwa kong vloggers na maliit pa ang ating channel, make it sure na ang ating content ay kaya natin consistent lang ang ating pag-upload, ang ating ginagawa na original. Kasi mas maganda na rin yung original kahit mabagal, hindi natin namamalayan na sa haba ng panahon na nilalakbay natin, biglang nag-boom. Kasi ganun din ako dati, frustration din ako dati kasi ang liit ng mga views. Kaya bago naghanap ako ng mga content kung ano ba dapat ang content para sa akin, yun nga, doon ako sa reaction videos talaga nag-boom. Kaya umabot ng 51,000 subscribers. Ang masaklap lang talaga kasi masakit para sa akin dahil nawawalan ako ng gana na mag-vlog dahil sa nangyari. Ngayon, nagpupuyat na naman ako para sa pag-editing, pag-delete, at kung ano pa yung aking gagawin. So, yun din ang ating ikikwento kung paano ko gagawin ko sakali ito ay mag-click sa aking ginagawa, i-share ko din sa inyo para para malaman nyo at maiwasan nyo ang ganitong klaseng nangyayari sa aking YouTube channel. Sana ma-inspire kayo at sana may natutunan kayo dito sa aking vlog, dito sa aking sinasabi o ang aking mga experience na sinishare sa inyo. At good luck at sa mga bago pa lang na nandito, sa mga bago pa lang mga vloggers na maliit pang channel, ilaban nyo lang, ipagpatuloy nyo lang, darating ang araw ay tayo aangat din.
at makilala sa larangan ng pagbablog. So huwag tayong mapanghinaan. Laban, kung nanghina tayo, magpahinga, tapos ulit din natin ulit. Ayan, at yun lang po, abangan nyo na lang po kung ano ang mga kaganapan o anong mangyayari sa aking pag-reapply sa YouTube. At hanggang dito na lamang. At sa mga bago pa lang na nandito, please pakisubscribe sa aking YouTube channel. Ayan, para magiging updated kayo sa aking mga bagong video na ina-upload. Pakiclick sa notification bell. Ayan, piki-like at mag-comment na kayo guys kung ano pa yung mga katanungan na gusto nyong malaman. Ang kasagutan dito lang po sa aking YouTube channel na June Abrao. Mabuhay po tayong lahat. God bless. Bye-bye.